Saan tayo tumatakbo kapag mayroon tayong mga pagsubok na pinagdadaanan? Kapag may mga challenges or hardships or persecutions tayong mga kinakaharap, whenever we feel attacked, would we choose to run in fear or run in faith? So ito po yung napakagandang Bible verse or yung God's word for today na ibabahagi ko po sa inyo. Na nabasa ko today, it's about dito na po ako sa Samuel and Psalms. So yung part po na yan ay yan po yung si King David ay gusto siyang ipapatay ni Saul. Actually hindi pa siya king dito, si Saul pa yung king that time. Gusto siyang ipapatay ni Saul, gusto siyang i-pursue dahil naiinggit si Saul kay David. So the reason why naiinggit si King Saul kay David is because parang na-outwin siya ni David. Nadadaig siya kasi nung time na in-appoint niya si David, sinama niya sa kanyang army ay si David si David marami na siyang mga mas nadi-defeat na sa battle. Marami siyang mga parang kumpara kay Saul, mas magaling si David, mas madiskarte, mas maabilidad in terms of sa paglaban sa battle. Magaling si David Tas matikas, mas malakas ganyan. Nung time na parang nagkaroon ng celebration is yung mga tao nagre-rejoice sila. Sinasabi nila, Saul king skilled thousands and David 10,000. So parang dun siya pinasukan ng masamang spirit na magkaroon siya ng inggit or jealousy kay David. Na-realize niya, mas magaling pala to sa akin, ganyan. Syempre andun yung entitlement, andun yung pride dahil the fame, the honor na the glory na gusto ni Saul for himself is now nalipat kay David, na shift yung attention ng tao to David. Marami siyang ginawa marami siyang mga schemes na ginawa na unsuccessful at first. Like kasi meron ding nagto-torment sa kanya kasi nag-depart yung spirit ni God ever since na nag-disobey siya kay God about the offering, na sinabi ni Saul na your kingdom will be stripped off from you at ililipat sa isang bagong king, which is hindi niya alam na si David pala yun. So doon nag-start na mag-depart na yung favor ni God, yung spirit ni God kay Saul. So ayan, lalo siyang kinubkuban ng masamang spirit. Nagkaroon pa siya ng bitterness, ng envy, ng hatred kay David kasi nga nakita niya mas magaling sa kanya si David. Hindi ba si David, parang nakalimutan na rin ni Saul yung service. Kasi David kasi parang lumaki sa palace Kasi nung time na shepherd boy pa lang siya, before niya nilabanan si Goliath, siya yung kinuha ni Saul to play the lyre for him whenever, noon pa siya tinotorment na to. Sabi ko nga, ever since na nag-depart yung Saul, parang kinurse na siya Merong spirit na every night tinotorment siya. Siguro di siya makatulog, ganyan nga, nababagabag siya, nag-anxiety siya, parang ganun. Ang ginagawa niya, naghanap sila ng pwedeng magtugtog ng something para ma-relax ba si Saul. At si David nga yun. So parang nakalimutan na rin niya yung naging service ni David sa kanya. At binanggit pa before na sobrang favored, sobrang mahal ni Saul si David. Sobrang parang tinuring niyang anak to, ganyan. Hindi na nga niya pinauwi Parang doon na pinatira sa palace, di ba? Tapos napamahal din si David, parang kapatid na turing sa kanya ng anak ni Saul, si Jonathan, di ba? So to cut the long story short, ayun pa nga, umabot pa sa point na yung tinutugtugan pa rin siya ni David kahit nung time na nung magkasama na sila sa lumalaban sa mga battle. So ginagawa pa rin ni David yung for Saul. Kahit na tumanda na si David, tinutugtugan niya ganyan. Kaya lang nung time na yun, parang muntik na siyang saksakin. Naiwasan lang niya, nakaiwas siya. Tapos nung naging asawa ni David, yung anak ni Saul, na kaya niya binibigay si Michal is parang pain ba? Kasi ang gusto niya, sige, para ibigay ko sa'yo yung anak ko bilang asawa mo, kailangan ay pumatay ka ng yung 100 na balat daw ng uncircumcised Philistines. Yun ang offering ni David. Yun yung kapalit para makuha niya ang asawa si Michal, yung anak ni Saul, ganyan.
Ngayon, ang nangyari, kasi naisip ni Saul, baka syempre magapito ng ng Philistines. Malalakas yung mga Philistines, mga giant, malalaki yung tao eh. Pero si Goliath nga natalo niya, di ba? So, si David ang ginawa niya, since si David is highly favored ni God, at sa lahat sinasamahan talaga siya ni Lord, nakikita naman ni Saul yun eh, kaya mas lalo siyang natakot kay David, kasi alam niya kasama ni alam niya na yung favor ni Lord, yung grace ni Lord, yung spirit ni Lord ay na kay David at wala na kay Saul. So natatakot siya. Kaya yun yung way niya to parang i-combat or parang i-dispatch si David na lang ganyan. Pero yun, nung binigay nga niya yung yung anak niya si Michal kay David, yun nga ang parang anong nangyari, yung hinihiling niya na 100 na foreskins ng Philistines, 200 yung naibalik ni David, dumoble pa. Sabihin na kumbaga yung inaakala niya na si David is mapapatay ng mga Philistines during that battle na parang pinasuba niya mag-isa si David, bahala ka dyan. Parang ganun na. Parang ina-expect niya baka mapatay ito during the battle with the Philistines. Pero hindi. Kasi nga sinasamahan siya ni Lord sa lahat ng So nagtatagumpay talaga si David. Desperado na siya hanggang sumabot sa point na yun. Nalaman nga rin ni Jonathan, sinabihan siya, pinatakas din siya ng Michal eh. Tumakas siya sa window ng asawa niya, ng anak ni Saul. So yung mga anak ni Saul, binibetray din si Saul kasi sinasabi nila kay David, uy, gusto kang papatayin ng tatay namin, tumakas ka ganyan. Kahit si Jonathan sinabing ganun. So yan nga, umabot na sa point na ito, yung Psalm 11 pala, N59, yan po yung sinulat ni David nung time na siya nagtatago. Nung time na nagtatago si David, because pinupursu nga siya ng mga enemies niya, which is yung mga tau-tauhan ni Saul, gusto siyang patayin. Meron pa doon sa Samuel 19 na tumakbo siya kay Samuel, yung prophet Samuel na nag-anoint kay Saul dati at nag-anoint sa kanya bilang siya yung magiging future king nga. Tumakbo siya doon for refuge, para bang tulungan mo nga ako, gusto kong papatay, ganyan. Nangyari na nagkaroon ng protection that time eh, kasi yung mga soldiers na nagpaperso kay David, parang inano ni Lord, nakialam si Lord, ang ginawa niya, yung mga soldiers na yun, biglang nag-prophesy. Imbis na i-arrest si David, ganyan. Kasi, si Saul, so parang ginamit din ni God si Samuel, para protektahan si David. So, yan, yung mga time pa rin na, syempre, ano matawag sa ganon? Fugitive, nagtatago si David. Imagine niyo yung life niya, na, di ba, tayo may mga point na pag meron tayong taong galit sa atin, lalo na siguro may mga kunyari meron kang atraso sa ibang tao. Lalo siguro to, wala naman siyang kasalanan eh. Di ba gusto siyang patayin dahil lang nainggit lang sa kanya. Imagine niyo yung walang peace of mind si Dave, wala sigurong tulog to. Walang kain na maayos, walang tulog na maayos, ganyan. Imagine niyo yung life niya noon, wala siyang peace of mind kasi everyday may nagpo-pursue sa kanya. Pero yan, ang ganda ng niya, kasi imbis na matakot siya, yes, tumatakbo siya literally para magtago, pero sinisik niya si God na, Lord, poprotektahan mo ko, ikaw nang bahala sa mga kaaway ko, ganyan. Yun yung sinasabi na when we feel yung may mga gantong mga nangyayari sa atin na may mga ina-attack tayo ng enemy, siguro minsan physically, mentally, emotionally, ina-attack tayo. Anong bang gagawin natin? Would we run away? Or would we come to God? We still worship Him, diba? So, yung ginawa ni David, basahin nyo na lang. So, sinabi nga niya, in the Lord I put my trust. How say you to may flee as a bird to your mountain? Ganyan. And the Lord is in His holy temple. Talagang talagang winnership niya si God for who He is. Hindi siya, siguro may takot siya, pero mas nananaig yung kanyang faith kay Lord, na poprotektaan siya ni Lord from His enemies. Ayan deliver me sa Psalm 59, deliver me from my enemies, oh my God, defend me from those who rise up against me, deliver me from the workers of iniquity. So talagang sinabi pa niya, I will wait for you, O you, His strength, for God is my defense. My God of mercy shall come to meet me. God shall let me see my desire on my enemies. Imbis na siya ay matakot, siguro may counting fear siya, pero pas pinanaig niya yung kanyang faith. So dapat tayo rin, whenever may mga ganito tayong pinagdadaanan, would we, paiiralin natin mas pairalin sana natin yung ating faith. Kasi yung faith talaga natin sa Panginoon, yan yung magre-rescue sa atin. And be assured na alam naman natin na hindi pababayaan tayo ni Lord. Kasi as long as we have genuine faith in Him.